Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Kung gusto nyo po ng mga true horror story, maari po kayong bumisita sa Mga Kwento ni Kuya Gio. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-87 na kabanata. Ang pagpunta ni Debbie sa ibang bansa. Kelly, sabi ni Simon, nakangiti ito habang naglalakad sa paligid niya. Tingnan mo itong maayos na boyfriend na nahanap mo. Siya ay malinaw na nagkasala, at gusto mo pa rin madala ang isang pirasong basura na ito sa ating bahay. Ginugulo mo lang kami. Ang buong pamilya ay sobrang iniisip ka. Ang lakas ng loob mo na iharap sa pamilya natin ang ganyang klase na boyfriend. Si Kelly ay palaging isa sa mga pinapabura na miyembro ng kanilang pamilya. Noong siya ay lumaki, siya ay binigyan ng isang mahalagang posisyon sa negosyo ng pamilya, at siya ay pinahahalagahan at minamahal. Dahil dito, nagalit sa kanya ang ilan sa kanyang mga pinsan, kasama na dito si Simon. At sinasamantala ang pagkakataong ito para saktan siya. Siya ay nagsimula ng masaktan kay Alex at natatakot na husgahan ito. Pero ngayon, lumapit siya sa kanya at sumigaw. Halatang pinagtatawanan ka niya. Kaya, magsalita ka. Sabihin mo sa lahat na siya ay nagsisinungaling at hindi mo ginawa ang alinman sa mga iyon. Bumaba ang tingin ni Alex at hindi umimik. Galit at nadismaya si Kelly. Hindi ito ang lalaking matapang, na kumalaban ng mahigit 10 tao, noong gabing nagkita sila. Isa siyang duwag. Sa isip ni Kelly. Magsalita ka ng kahit ano, galit na sabi ni Kelly. Hindi mahalaga kung ano ang katotohanan. Kung may sasabihin man siya, o kahit umiling lang siya, maniniwala siya sa kanya. Pero wala man lang ginawa ito. Magsalita, kasigaw na tumili si Kelly. Pakiramdam ni Kelly mababaliw na siya. Sinampal niya ito, at gumuhit ang kanyang mga kuko sa balat ng kanyang mukha. Nagulat ang lahat. Pinandilatan niya si Alex na may luha ang mata, habang sumisigaw. Ayoko na sa iyo. Dahil doon, tumalikod si Kelly, at tumakbo palayo. Hindi maalis sa isipan niya, matapang ang lalaki na nakita niya noong gabing iyon. Ikaw lalaki ka, kung may mangyari kay Kelly. Hindi kita mapapatawad. Galit na nagbabanta si Sharon, at saka hinabol ang kaibigan. Kelly, hintayin mo ako. Umangat ang ulo ni Alex, at tumingin sa direksyon na nilisan ni Kelly. Bahagya siyang napabuntong hininga. Kami na ni Debbie, sa isip niya. Pasensya na Kelly. Nang wala na si Kelly, si Alex ang naging bagong target ng karamihan, at dahan-dahan siyang itinulak ng lahat papalabas ng bakuran. Umalis ka, walang may gusto na narito ka, sabi ng isang binata, sabay tulak kay Alex. Galit na pinandilatan siya. Nakamit na ni Kathy ang kanyang layunin. Nakatingin kay Alex na parang lantang gulay ang balikat. Bakas sa mga mata niya ang panlalamig habang gumugulong. Alex, sabi ko magbabayad ka, sa pagpapahiya mo sa akin. Hindi tinulungan ni Alex ang kanyang sarili, sa mga masamang pagpaplano ni Kathy. Ngunit isang magandang bagay naman ang naging kapalit nito. Tuluyan nang sumuko si Kelly sa kanya. Kinahapunan. Pinuntahan ni Alex si Debbie para sunduin mula sa practice ng band. Nang makita ni Debbie ang kalmot sa kanyang mukha, nagsinungaling siya, at sinabing hindi niya sinasadyang nakalmot ang kanyang sarili. Sumakay sila ng bus, at umupo sa pinakahuling upuan. Gaya noong una silang nagkita. May problema ka ba? Bakit parang hindi ka masaya? Tanong ni Debbie sabay hawak sa kamay ni Alex. Matapos ang ilang araw na pagpapractice kasama ng banda, unti-unti na siyang naka-recover sa pagkamatay ni Carla. Wala lang, aniya, napagtanto niya na dapat ay nakatutok siya kay Debbie. Tumingin ito sa kanya na may malapad na ngiti. Bakit ang saya-saya mo? Simula nang sumakay tayo sa bus nakangiti ka na. Wala ito, sagot ni Debbie. Pero nakangiti siya. Tiningnan siya nito sa maningning na mga mata. Sinabi ni Janice na inaayos niya na pumunta kami sa Chicago, sa mga susunod na araw, para lumahok sa sikat na talent show na iyon, ang Sky's the Limit. Iyan ay magandang balita.
Sabi ni Alex, masaya ako, para sa iyo. Sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan, sabi ni Debbie. Sabi ni Janice, magre-rehearse daw kami habang nasa Chicago kami. Marami siyang plano para sa amin, at maaaring tumagal ito ng ilang araw. Tinitigan niya ito sa mata at seryosong sinabi. Dapat ay manatili ka sa paaralan at mag-aral ng mabuti. Wala ka na ring magagawa, at kaya kong alagaan ang sarili ko. Okay, sagot ni Alex. Pero natatakot ako na kapag nakarating ka sa Chicago, baka agawin ka ng ibang mga lalaki. Kung tutuusin, ang isang malaking lungsod tulad ng Chicago, ay puno ng mga gwapo, mayayamang lalaki, habang ako ay isang talunan mula sa Preston University. Tumawa si Debbie. Sinulyapan niya si Alex, at binigyan siya ng peking mayabang na tingin, at sinabi. At ngayon napagtanto mo, kung gaano ako kahalaga. Kung ako man ay maaagaw, depende na iyon sa iyo. Kung maganda ang pakikitungo mo sa akin, hindi ko na mapapansin ng ibang lalaki, kapag nandoon ako. Ngumiti ito, at kumagat sa labi, na tila ng gigigil. Ngumiti si Alex sa kanya, at nagsimulang imasahe ang kanyang balikat, at ngumisi ito, na para bang nagtagumpay ang kanyang masamang balak. Komportable ka ba? Tanong niya. Kaya lang. Dapat pagdating mo sa Chicago. Pipikit ka ba, para wala kang makitang ibang lalaki? Baka ipikit ko ang isang mata ko, pang-aasar ni Debbie. Isa lang, nakangisi niyang tanong sa patuloy niyang pagmamasahe. Ipinagpatuloy ni Alex ang pagmamasahe, at nilagyan pa ng lambing. At nagtanong muli, ipipikit mo na ba, ang iyong dalawang mata ngayon? Siguro isa't kalahati lang, sagot ni Debbie. Nagtawanan silang dalawa na parang mga bata. Pagkalipas ng 3 araw, sina Debbie, Janice, at ang iba pang miyembro ng Dream Chaser, ay sumakay ng flight papuntang Chicago upang ituloy ang kanilang mga pangarap. Si Alex, ay bumalik sa Preston University. Idinagdag niya, ang ulat panahon ng Chicago sa kanyang cellphone. Sa cafeteria, nag-order siya ng isang plato ng spaghetti, kinuha ito, at dinala niya sa isang lamesa, at umupo. Saktong kakain na siya, ay may narinig siya na isang malambing na boses na nagtatanong. Pwede ba akong makisalo? Tumingala siya, at nakita niya si Kelly, na nakatayo sa harapan niya. Nakasuot siya ng blue at purple print top, at isang pares ng cobalt blue na maikling short, na nagpapaganda sa kanya ng gusto. Inilagay ni Kelly ang kanyang mga kamay sa likuran ni Alex, at tumingin na may maamong ngiti. Habang susubo na si Alex ng spaghetti, nahulog ang isang piraso ng spaghetti sa kanyang tinidor, at bumalik sa plato. Sa huling pagkakataong nakita niya si Kelly, nadismaya ito, at galit na galit sa kanya. Pagkatapos niyang sampalin siya, tumakbo ito palayo. Nagtataka ka kung bakit ako nandito. Kahit sobrang galit ako sa'yo noong nakaraan. Tanong ni Kelly na umupo sa tapat niya. Sa totoo lang, galit na galit ako noon, at pagka-uwi ko, umiyak ako. Pagkatapos ng sinabi ni Kathy, naramdaman kong hindi ka katulad ng lalaking nagligtas sa akin noong gabing iyon. Tumingin siya sa mga mata niya. Ngunit nang magising ako kinaumagahan, mas kalmado ang pakiramdam ko. Nakatitig lang sa kanya si Alex. Naniniwala ako na si Kathy ay nagsasabi ng totoo, wika niya. Pero inisip ko rin na may halong pagmamalabis at kasinungalingan. Masyado kang desidido na tanggihan ako noong araw na iyon. Kaya hindi ako naniniwala na nagmamakaawa ka sa kanya, na bumalik ka. Ang mga mensaheng ipinadala mo ay medyo normal noong ikaw ay nasa isang relasyon. Sa mga sinabi naman niya na sinubukan mo siyang lasingin sa bar, at tapos dinala siya sa isang kwarto. Siguro tama iyon, putol ni Alex, sa mahinang boses. Hindi ako naniniwala, mariin itong sabi, habang nakatingin ng mabuti, kay Alex. Bahala ka, sabi ni Alex sabay tingin sa kanya. Pero kagaya nga ng sinabi mo, nangako akong magpapanggap na boyfriend mo sa party. At ngayon ay tapos na ito. Kahit na ano pa ang nararamdaman nito, para sa kanya, hindi na siya susunod sa mga hihilingin nito. Binabawi ko ang lahat ng sinabi ko, wika ni Kelly, na hindi nagpapatalo. Hindi alam ni Alex ang sasabihin. Nagbaba siya ng tingin, at sinimulang kainin ang kanyang spaghetti. Hindi na siya maniniwala, sa anumang sasabihin ni Kelly. Kahit ano pa ito. Magkukunwari lang siyang hindi niya narinig, at wala siya roon. Alex, galit ka ba? Tanong ni Kelly.
Iniyo ko ang kanyang ulo upang subukang makipag-eye contact. Nag-concentrate si Alex sa pagkain niya. Ano ang inaasahan niyang sasabihin nito? Alex, huwag kang magalit sa akin, sabi niya sabay hawak sa balikat nito. Hindi na inaasahan ang reaksyon nito. Kasabay ng paghawak ng kanyang kamay, ay tinabig ito. Napasigaw si Kelly sa sakit. Bakit? Tanong niya. Hinawakan ni Kelly ang hinlalaki ng kaliwang kamay, at nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Tingnan ko, wika ni Alex. Ibinaba niya ang tinidor, at hinawakan ang kamay nito. Bumilis ang tibok ng puso niya nang hawakan niya ito, at mabilis niyang itinoon ang atensyon sa kamay nito. Paano ba naman? Tanong niya habang marahang minamasahe ang kanyang hinlalaki. Medyo okay na, sabi niya na may bakas ng ngiti. Nang mapansin ang maliit na peklat sa pisngi ni Alex. Nakonsensya si Kelly. Masakit pa ba ang sugat sa mukha mo? Bahagya itong umiling, at tumingin sa kanya. Ayos lang sabi niya, sabay bitaw sa kamay nito. I'm sorry, wika ni Kelly. Hindi ko napigilan ang galit ko. Hindi sumagot si Alex, at pasimpleng bumalik sa pagkain ng spaghetti niya. Pwede ba akong makahingi niyan? Mahinang tanong ni Kelly. Napaangat ang tingin ni Alex, at nakita niya itong nakatingin sa kanya. Pupunta ako, para i-order ka, sagot nito. Nakalimutan na niya, ang pangako niya sa sarili, na hindi niya ito papansinin. Hindi na kailangan. Nakangiting sabi ni Kelly. Tumayo ito, at kumuha ng tinidor. Umupo sa tapat ni Alex. Ayos na ba dito? Sumagot si Alex, ikaw bahala. Iniyuko niya ang kanyang ulo, para kumain. Nakita niya ang isa pang tinidor sa kanyang plato. Pinaikot-ikot ni Kelly ang spaghetti sa kanyang tinidor, at saka ito isinubo sa kanyang bibig. Ito ay masarap, wika nito. Nagpatuloy sila sa pagsasalo sa iisang plato ng pasta, na nagmumukhang sweet, sa paningin ng maraming mga lalaking estudyante, sa cafeteria. Kumuha pa si Kelly para kumain. Napakahaba ng string ng spaghetti, at hindi ito naputol nang ipaikot niya sa tinidor. Dahan-dahan niyang ginawa ang paraan kasama nito. Tumingala sa gulat nang lumapat ang labi niya, sa bibig ni Alex. Pareho silang nagmulat ng mata. Namula ang mukha ni Alex sa kahihiyan, at mabilis niyang kinagat ang dulo ng spaghetti strand. Inilayo niya ang mukha kay Kelly. I'm sorry, wika ni Alex. Nang makitang naguguluhan si Alex, hindi napigilan ni Kelly ang tumawa ng matamis. Natigilan si Alex nang makita ang ngiti ni Kelly. Ito ay lubhang kaakit-akit, at bago niya nalaman ito. May nakakalokong ngiti sa mukha niya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.